Pong babasahin na salita ng Diyos ay nagmula sa aklat ng Roma, Kabanata 1, talata 28 hanggang 32. Muli, Roma, Kabanata 1, talata 28 hanggang 32. Kung kayo po ay may dalang Biblia, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat ng nabanggit at basahin po natin itong sabay-sabay. Tumayo po tayo bilang paggalang sa kanyang salita. At palibhasay, hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos. Ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanghilian, ng pagpatay sa kapwa-tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan, mga mapagpasala, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manglalait, mga palalo, mga mapuri, mga ngata ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay may karapat-dapat sa kamatayan, ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinagpayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Purihin ang Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Mari na po kayong maupo. Magandang umaga po. Patapos na tayo sa chapter 1 ng Roma at sana po'y nasundan nyo mula verse 1 at hanggat matapos itong chapter 1. Pero itong kontekstong ito pong tinatalakay natin ay nagsimula sa verse 18. Pwede nyo pa pong i-atras sa verse 16. Kasi yung verse 16 at 17 niya yung tinatawag na thesis o yung pinakabuod ng buong sulat ni Pablo sa mga taga-Roma. Now, kung mula sa verse 18, lininaw ni Pablo ang tungkol sa puot ng Diyos na laban sa lahat ng kasamaan o kasalanan ng tao. Kaya nga sabi niya, hindi ko kinakahiya ang Ebanghelyo. At bakit doon? Dahil yung puot ng Diyos o yung hustisya ng Diyos ay laban sa lahat ng mga makasalanan. Kasi alam niya, yung Ebanghelyo ang nagbibigay ng kapatawaran at katuwiran sa tao. Sapagkat ang tao, hindi niya kayang ituwid ang kanyang sarili. Linilista ni Pablo yung kasamaan ng tao. At pag tiningnan niyo po yung listahan, sa simula parang hindi siguro ako yan. Pero pag binanggit natin yung listahan ngayon, siguradong kasama tayo doon. Ano po? Kaya walang pwedeng magmalaki, magmataas. Ang puot ng Diyos, ang hatol ng Diyos ay laban sa lahat ng gumagawa ng kasalanan. Kaya, kailangan natin yung Ebanghelyo sapagkat yun ang nagdudulot ng kaligtasan. At para kay Pablo, ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ay nasa Ebanghelyo. Kanino yun? Na kay Kristo. No? Hindi sa akin, hindi sa iyo. Kaya huwag ka nang matakot mag-share ng Ebanghelyo. Hindi naman dahil sa iyo. Baka mapahiya ako. Ay, natural.
tinanggihan nga ang Panginoon. Kakapangaral ng Panginoon, pinako. Ano? Ano pa tayo? Buti nga hindi tayo napapako katulad nila Pedro. Pero mapapahiya ba tayo? Kasama yan. Pero alam ni Pablo yung bigat ng hatol ng Diyos. Kaya hindi niya dapat ikahiya ang Ebanghelyo. Napakahalaga po nun. Kasi pag wala yung mabuting balita, anong nandyan? Hatol lamang ng Diyos. No? At yung binasa natin, pinag-aralan mula verse 18 na tuloy-tuloy, nakita natin yung dahan-dahan na pagka-demote ng pag-iisip ng tao. Pababa ng pababa. No? Nandun yung hindi siya kinikilalang tagapaglikha ang Panginoon. Kaya sino yung sinamba nila? Yung mga linikha. Mas binibigyan ng importansya at paglilingkod nila ang mga linikha. Sinabi doon mga tao, mga lumilipad, mga ibon, mga hayop, at pati yung mga gumagapang. Yun na yung sinamba. Sapagkat pag hindi mo kinilala ang nag-iisang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ano mangyayari sa'yo? Magkakaroon ka ng kadiliman sa iyong isip at puso. At sinabi ni Pablo, ano nangyari dahil doon? Dahil doon sa kadiliman ng isip at puso ng tao, napunta sa mga kasalanan. Hindi na ginawa yung natural. Ano ba yung natural? Sambahin yung lumikha at hindi yung nilikha. Dahil yun ang ginagawa ng tao. At sabi ka natin, minsan hindi uso nga sa atin yung pagsamba sa Diyos-Diyosan na masyado. Ngunit kung mas mahalaga sa atin yung mga bagay na nasa ilalim ng Diyos kaysa sa Diyos mismo, iyan na rin ang simula ng pagsamba mo sa sarili mong Diyos-Diyosan. Pag mas mahalaga sa akin ang aking negosyo kaysa sa Panginoon, yan po ang Diyos-Diyosan ko. Hindi totoong Diyos, pero yan ang sinasamba ko. Pag mas mahalaga sa akin ang aking edukasyon kaysa sa Panginoon, yan po ang Diyos-Diyosan ko. Kaya nga sa pang-araw-araw, kailangan timbangin mabuti, sino ba talaga ang aking pinaglilingkuran. Mahal ko po ang pamilya ko, katulad ng marami sa atin, ngunit hindi ko pwedeng gawing mas mahalaga sila kaysa sa aking Panginoon. Baka sila rin ang pwedeng maging Diyos-Diyosan ko. Babalik rin pa rin po tayo kung ano ang sabi ng salita ng Diyos. So, nangyari, yung hindi natural, yun ang ginawa ng tao. Ang natural, sumamba, maglingkod sa tunay na Diyos. Dahil doon, pati yung hindi natural, pati sa sexual, yan ang nangyari sa tao. Binanggit ni Pablo yung hindi natural na ginagawa kasi nga nagsimula yan sa hindi natural na pagsamba sa Panginoon, nauuwi yan sa pita ng laman. Ano yung gusto lang ng laman? No? Ano yung hindi natural? Yung lalaki sa lalaki, babae sa babae. Hindi natural. Pero sa kadiliman, pakiramdam ng tao, natural yon. Kasi kung sino man makausap mo na sa ganong uri ng pamumuhay, sasabihin nilang totoo yung nararamdaman nila, may pag-ibig sila. At totoong mas gwapo ang gwapo. At hindi nagagandahan sa maganda. At yung kabaliktaran. Yung iba, halo-halo na. Kahit ano, babae, lalaki, pwede ako. Lagot. Yung hindi natural, yun ang ginagawa kasi nga, nagsimula ka sa hindi natural na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, yung kadiliman ng isip mo, bumaba ka na naman. No? So yun po yung binanggit ni Pablo at paulit-ulit niyang sinabi, ibinigay sila ng Diyos sa ganun uri ng kahalayan. Tandaan po natin, no? Ang Diyos ang hindi siya ang panimula ng kasalanan. Tao ang panimula ng kasalanan. Malinaw? Ngunit kasama sa paghatol ng Diyos, pag ayaw mong magsisi sa kasalanan, bibitawan ka niya hanggat lumala ka.
Yun mismo hatol na yun ng Diyos. Bakit? Alam naman natin yung walang kontrol sa buhay, napapalala. Kahit sinong walang kontrol. Walang kontrol sa pangbababae. Ngayon, uso na yung panglalalaki. Dati, patago pa yan eh. Ngayon, medyo dahil siguro napalakas ng social media, lumakas loob ng iba at yung mga app, lumakas na yung loob ng iba. Kadiliman po yan ng pag-iisip. At yan ay nagiging natural. Pero pag patuloy ka, hindi mo pinapakinggan yung konsyensya mo na mali yung ginagawa mo. Yung konsyensya yan galing yan sa Panginoon. Dahil patuloy ka sa iyong, sabihin na natin, kakulitan, no? Na magpatuloy sa kasalanan, pag ibinigay ng Diyos ang mga tao, lalala lang yan. No? At yung paglala niya, nag-iipon niya ng hatol sa huling paghuhukom. Last judgment. Ngunit ang consequence din yan, narito na rin sa lupa. May consequence din po yan. Yung mamamatay tao na tingin niya nakakawala siya o hindi nalalaman ng iba na pumapatay siya dahil makapangyarihan siya, ay minsan naabutan din ng hatol ng Panginoon. No, yung isang nagtatago, pagkatagal-tagal, tinatago niya ang kanyang secret life. Patuloy sa paggawa ng kasalanan. Imbis na humingi ng tulong sa ibang mga taong naglilingkod sa Diyos, ay tinatago pero patuloy ng patuloy. Sa ano po yung mangyayari? Ay hahatulan po ng Panginoon yan. Minsan, i-expose ng Lord, isa yan. Yung pangalawa ay may consequence doon sa kasalanan niya. Kaya kung titingnan din po natin, marahil ang hirap sabihin na yun na nga, pero marahil isa sa mga disiplina o paghuhusga na hatol na binibigay ng Diyos, halimbawa dun sa mga homosexual, karamihan ng sakit na sexual ay nasa kanila. Okay? Maging ang AIDS, HIV, nariyan po. Kasi binalaan na tayo ng Panginoon na huwag. Kanino pupunta yung iba? Yung hindi lang ang isang asawa, yung marami. Ganun din, nasasagip mo yung mga consequence. May rason ang Panginoon bakit ayaw niya na marami ang isa lang dapat ang kasama mo, isang asawa mo. May dahilan yan at kasama na yan sa pagprotekta niya sa taong kanyang linikha. Kasi mabilis kumalat ang ibang sakit. No? Kaya tuloy po natin yung series, no, na gusto ko po sabihin na yung paghatol ng Diyos o yung puot ng Diyos ay hustisya yan. Ang puot ng Diyos ay hindi katulad ng puot ng tao na tayo minsan ay nawawalan ng kontrol sa sarili. No, nagwawala tayo. O pagalit tayo, tuloy-tuloy na. Hindi ganoon po yung puot ng Diyos. Ang puot ng Diyos, kontrolado pa rin. Ngunit, kasi kung walang kontrol ang Panginoon, ay di patay na dapat tayong lahat. Tama? Doon mo makita yung pagiging matiyagain ng Panginoon sa tao. Ang puot ng Panginoon ay may control, ngunit yan ay personal pa rin. Pareho. Justice and it's also personal. No? May justice at personal yan. No? Pwede ba yan? Oo, pwede yon. Halimbawa po, ito po, may lumabas na may isang asawa, kinasuhan niya yung asawa niya kasi iniwan siya, sumama sa ibang babae, ay may nakulong na po, 8 years. O, kaya mga sis, tandaan niyo yan, ha? Pwede niyong gamitin yan. Nakahanap siya ng justice, pero personal ba yun? Opo. Parehong personal at justice yun. Okay? Kasi hindi na siya pinadala ng suporta. So, parehong justice and personal. Okay, now hindi ko sinasabi ganyan ang damdamin ng Lord. Higit na mas mataas naman ang damdamin ng Lord kaysa sa atin.
Ngunit ang sinasabi ko, yung puot ng Panginoon, makita mo yung lumang tipan, ay ayaw niya talaga yung pagsamba sa mas mababa kaysa sa Kanya. Ayaw niya dumalabag tayo sa mga utos niya. Ang kailangan ay humingi tayo ng tawad sa Kanya dahil tayo nagtitiwala na siya'y mahabagin at papatawarin niya tayo. Ang mahirap yung rebelde, palaban na. Kaya po mga kapatid, pag ikaw ay pinapagsabihan ng iba, mahal ka ng kapatid mo sa Panginoon. Ha? Pag medyo nababagabag pa yung konsyensya mo, purihin ang Panginoon, no? Hindi ka pa binitawan basta-basta. Pero pag wala na yan, hindi natin alam po. Kasi yun mismo husga na ng Panginoon. So pinababa ang pag-iisip. Basahin natin yung verse 28. At palibhasay, hindi nila minagaling na kilalanin ng Diyos, ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nangararapat. So, balik na naman tayo. Yung una, hindi sinamba ang hindi pinasalamatan, hindi binigyan ng karangalan. Ito, hindi nila kinilala ang Diyos. Naku. So, nandun naman, may inuulit si Pablo, uulitin niya uli. Tapos uulitin niya na naman na ibinigay sila ng Diyos. No? Kaya unang-una, ang ugat ng kasalanan ng tao ay kinalimutan nila ang Diyos. Yan. Naging mas mahalaga yung pangsarili kaysa sa Panginoon. Pag sinabi mong tao ka lang, tama ka. Taong makasalanan ka na kumalimot ka sa Diyos. Kasi mas mahalaga sa iyo yung pangangailangan mo kaysa sa Panginoon. Ang kailangan nga lumapit sa Panginoon at manalangin magtiwala sa Kanyang gabay at sa Kanyang salita. So malinaw po dito na pangatlong beses na to, sinabi ni Pablo, na ibinigay sila o isinuko sila ng Diyos. No? And ang resulta, ayun, yung pag-iisip, naging mahalay. Yan po ang resulta sa mga hindi pagkakilala sa may likha. Punta tayo sa verse 29, basahin natin ito. Mga listahan ng mga hindi matuwid na o mga kalikuan, mga likong kaugalian. No? Hindi nangapuspos sila ng buong kalikuan, nangapuspos sila ng buong kalikuan ng kasamaan. Pareho lang po yun, no? Kalikuan, kasamaan. Ng kasakiman. Ano yung kasakiman? Yung mapagsarili. Akin yan. No? Akin yan. Greed. Kahalayan, alam na natin yung sexual immorality. Now, ito, isa-isa po to. Itong napili natin translation, medyo malalim na Tagalog. Kaya kung titingnan nyo po to, meron dyan yung pagsisinungaling. No? Meron niya yung pandaraya sa ibang Biblia ay pagsisinungaling, kasalanan yan. Ay, nagsinungaling na ba tayo sa buhay natin? Sabi nila, yan daw ang pinakamaraming, kung sa kasalanan, pinakamaraming points yan. No? Kasi nung bata ka pa, nagsisinungaling ka na eh. Ayaw mong mapalo eh. So sasabihin mo yung hindi totoo. Kundi naman yung kalahati lang, no? Pero hindi mo bubuuhin yung kwento. Yung pagsisinungaling po ay resulta ng makababang pag-iisip sa harapan ng Diyos. No? So, ay kasakiman, greed, nandito yung pagkapatay, kapanaghilian, ito po yung pagkainggit, no? Kasalanan ba yung mainggit? Ganito kasi, hindi natin pwede tawagin na inggit yung natutuwa ka at gusto mong na-inspire ka na maging katulad niya. May magandang ganun naman na may ina-admire ka eh, ay sana maging ganun din ako. Sana makatapos din ako. Sana may ganun din akong negosyo. Tas gagalingan mo. Okay naman po yon. Yung pagkaingit na hindi tama, yung medyo may konting hindi magandang emosyon dahil umaasenso siya, galit ka.
kung hindi naman umaasenso siya, nasasaktan ka. O siya ay napasalamatan, ikaw ay nakalimutan. Yun. May ano ka. Tapos parating pakiramdam mo, inaapi ka. No? Hindi ka naman inaapi. Parati lang, pakiramdam mo lang yun. Yan, may ganun kang, may masamang asal na yan. Huh? So, naranasan niyo na po ba yan? Yung iba nagsasabi ng totoo. Oo naman, mula bata ka mararanasan mo yan. No? Paglalaban mo pa, pag nagbili ng soft drinks, dapat parehong-pareho yung nasa baso mo. Lamang siya ng konti. No, yung pagkainggit, bata pa, nandyan na yan. Pagtanda mo, yung iba, hindi na nag-mature. Nag-iba lang yung itsura, mukha lang mas matanda, pero isip bata pa rin. Oh, ba't ako wala? Oh, saan lumalabas yung pananalitang yon? No, minsan, pag sinabi mong sana all, minsan parang appreciation. Ay, sana ganyan lahat. Big sabihin, ang galing mo naman, di ba? Okay naman yon. Pero minsan yung ibang sana all, alam mo, medyo may kapaitan ng konti. Ano? Medyo may kapaitan yung pagkasabi niya. So, may sana all na maganda, may sana all na hindi maganda. Ano? So, pag ginamit mo yon, siguraduhin mo maganda yung pagkasabi mo. Amen? O, baka naman sana all, pero sa loob-loob mo, nagngingit-ngit ka na ano. So, ito po yung mga kasalanan. Paninirang puri, nandyan po yung, sa English, malinaw yung gossip at saka slander. No, pinag-uusapan nyo, ang hiling nyo pag-usapan yung ibang tao, hindi nyo naman tinutulungan. Una, hindi mo bine-verify kung totoo. Naniwala ka kagad. No, naniwala ka kagad. No, mahirap yan kasi nakakasira ng reputasyon ng iba na hindi tama. No? Ano, amen ba? Totoo yan. Kaya po pag huwag tayo basta rin maniniwala. Pag may nagchichismis sa harapan mo, pag sobrang tungkol sa ibang tao, teka lang. Bakit mo sinasabi yan sa akin? Sunod, nag-usap na ba kayo? Inayos mo na ba yan? Nakita mo pala yung pagkakamali niya, ba't di mo lapitan? Kaibigan mo naman eh. Ba't mo pa sa akin sasabihin? Ayan. May masama kang karanasan dito, hindi ibig sabihin mali yung isang tao. Masama lang yung hindi lang maganda yung karanasan mo. Pwedeng tama ba yan? Oo. Na hindi necessarily mali siya, pero di ka lang masaya. So anong ginagawa natural ng tao? Naghahanap ng kakampi. Paghanap ng kakampi, karamay, na ikwento niya, tapos yung nakarinig naman, naniwala ka agad. Kaya yung pananaw niya na sa taong yon. Kaya minsan po, pag may kakilala ka na nawalan ng trabaho, huwag ka na masyado magtanong, baka magsinungaling ka sa yan. Malinaw? Huwag mo na masyadong busisiin. Bakit wala ka na doon? So, para hindi siya mapahiya, kahit siya may kasalanan, anong sasabihin niya? Yung boss ko kasi. Hala, nagsimula na yung chismis. Pwedeng mali yung boss mo, pero kailangan mo ba pagsabi sa lahat ng tao? Hindi. Tama ba? Ayun. Yung mga napupuot sa Diyos, sinisisi ang Diyos. So marami pong kasalanan dito. Pagsuway sa mga magulang, kasalanan din po. Maliban na lang kung inuutusan kang gumawa ng kasalanan. Sabi ng tatay mo, sabihin mo, wala ako. Ayun, sabi mo tayo, ikaw na lang magsabi na wala ka. Kasi pag ako, kakasala pa ako.
So, makita po natin dito, pero ang pinakamalala dito, sa tingin ko lang ginagawa mo na, tapos inaaprubahan mo pa pag iba gumagawa ng pareho. Ayun. Yun ang tingin ko yung pinakamababa dito na ginagawa mo yung kasalanan, palakpak ka pa dun sa ganun din. Nagsiselebrate pa kayo na pareho na kayong makasalanan na hindi mo alam. No? Pareho kayong galit sa magulang nyo. Nagkita kayo. Di may banding kayo. Pareho kayong galit sa magulang nyo. Teka lang. Easy lang, easy. Lagot ka. Magiging magulang ka rin balang araw. Kailangan ay may tiyaga sa bawat isa. Kasi parating komplikado ang mga relasyon. Yun po ang ating natutunan doon sa Mother and Daughter Conference. Amen? Hindi ganun kasimple ang relasyon. Talagang kinikilala ang bawat isa. No? Not that simple. Husband and wife, hindi rin. Kailangan patuloy na nagpapakilala at kinikilala natin ang bawat isa. Patuloy ang pagmamahal natin sa bawat isa. Pero kung ikay mali na, iniwan mo asawa mo, tapos sabi mo rin sa kaibigan mo, iwan mo na rin. Hala, mali na. Mali na. Minsan yung kapareho mo, kabanding mo pa. No. Problema kung dalawang chismoso o chismosa naging close dahil sa chismis, ano mangyayari? Tandaan mo, biktima ka rin niyang kaibigan mo. Nagchichismisan kayo, hindi niya mapipigil sarili, chichismis ka rin niya. Hindi niya mapipigil kalikasan niya yun Kailangan baguhin siya ng Panginoon. Amen? Problema, aprobado pa. May tatak mo pa. Okay yan. Kaya ang sinasabi ko sa mga bagong empleyado, lalo na pag kino-coach ko na members ng church, huwag kayong sasama dun sa grupo na mahilig magreklamo. Sumama lang kayo dun sa mahilig magsipag. May inggit sa inyo yung iba kasi nga ayaw nila ng nagsisipag. Tingin nila sip-sip kasi sila tamad. No? May isa akong kaibigan nagsabi, alam mo, nag-aaral akong nursing paggabi. Galing mo Kaya lang hindi alam ng mga office mate ko. Ay bakit di nila alam? Ba't mo tinatago? Pag nainggit sa akin yun, sisiraan ako ng mga yun. Nakita ko na. Kasi ganito yung pag-iisip. Ay walang lamangan pare. Pare-pareho lang dapat tayo. May ganung pag-iisip. Ganung katindi yung pagkainggit ng iba. Naggusto nila lahat sila mahirap. Pag may umaasenso, nako, medyo nagngingit-ngit. Paano ba yan? Yan ang syudad na kinalalagyan ng mga taga-Roma. Hindi lang mga taga-Roma, pati dito. Yung makikita mo, sana kung totoo ka sa sarili mo, nakita mo sarili mo dyan, dumaan ako sa iba dyan. At marahil ngayon din, meron. So anong kailangan gawin? Linisin natin ang ating pag-iisip. No? Ito po yung mga pinababa ng pag-iisip. Ito yung mababang pag-iisip. Kaya po, ang natural sa pagiging Kristiyano ay hindi ganito. Hindi ganito. Oh. Pag ako napagsabihan ng iba, praise God, kung nakinig ako mukhang mali nga talaga ako. So, sorry. Hindi ako ng tawad. Tapos, kailangan baguhin ko na yung sarili ko sa awa ng Diyos. Hindi ko na kailangan pagsabi na ang tapang niya, pinagalitan niya ako. Hindi ko na kailangan ipagsabi yun. Pasalamat na ako kay Lord Amen? Kaya hindi nyo naririnig sa akin yun. Pagkaibigan ko man kayo dito, wala kayong maririnig sa akin ganun. Hindi kailangan No? Ngayon, na lahat ng nakalista dito ay hindi ito angkop sa buhay ng namumuhay na may pananampalataya. Di ba yung verse 17, ang matuwid ay namumuhay na may pananampalataya. Sapagkat ang puot ng Diyos, tas linista ito. Kaya nga, ito ay
kabaliktaran nung namumuhay na may pananampalataya. No? Kaya mga kapatid, tayo namumuhay na may pananampalataya ay linalabanan natin ito sa buhay natin. Hindi ibig sabihin hindi tayo matutukso. Pero linalabanan natin dahil hindi na mababa ang pag-iisip natin. Sa kanila, pinababa yung pag-iisip dahil hindi nila alam na bumaba na yung pag-iisip nila. Ginagawa lang nila yung tingin nilang natural, pero hindi yan ang natural. Ang natural ay yung pagsunod sa utos ng Diyos. No? Di ba sinabi yung kalikuan? Di ba? Tingnan mo ha. Nasa verse 29. Nangapuspos sila ng buong kalikuan. Ano yung kabaliktaran ng kalikuan? Magiging matuwid. No? Yan ang gamit sa Tagalog. Sa English, mas simple. Righteousness, unrighteousness. No, yun ang gamit. Unrighteousness. Hindi matuwid, hindi matuwid. Sa Tagalog, matuwid, tas yung liko. Liko. Ibig sabihin, hindi diretso. Sa lumang tipan, napakahalaga niya pag sinabing mamuhay ka, lumakad ka ng diretso. Ibig sabihin maging matuwid. Makita mo yan sa mga kawikaan, lumakad ka ng diretso, hindi liko. No? Diretso lang. Kasi pag naglalakad ka, makita mo, may mga tukso kaliwat kanan, huwag ka nang pupunta doon, huwag kang liliko. No? Huwag ka rin biglang liko. Dati daw sa Pasig, pag pumunta dyan, may biglang liko. Yung biglang liko, yung mga motel, no? Na short time, 2 hours lang, 3 hours lang, biglang liko. Sa Bicol meron din, mga biglang liko. Hindi lang mga branded, no? Pero alam mo yung sa tingin ko sa loob, ay, biglang liko. Kasi pag parada mo, sarado na, wala na makakakita. No? Biglang liko. Nung araw, yung mga biglang liko na yan, kwento lang po to sa akin, nung naging Kristiyano kong kakilala, na dati may-ari ng napakaraming motel sa Metro Manila. No? No. So, wag natin lagyan ng pangalan. Baka pumunta na kayo doon kasi. No? Pero naging Kristiyano siya, dito bibigyan ko ng pangalan. Binago niya, ginawa niyang Kabayan Hotel. No? Kabayan. May prayer room na sa taas. Hindi ako nagbibiro. Nakita ko na yung prayer room niya. Hindi prayer room, maraming prayer room. No, pwede kang doon, pag nag-check-in ka doon, maayos na para sa mga balikbayan daw na hotel 'yon, no. Pero noon hindi 'yon, yun yung mga biglang liko. So kasama ko yung mga kwentuhan ko yung mga ibang mga manager niya. Sabi niya, "Sir, talaga matagal na ako dito. Tagal na ako dito. Talaga nakita ko yung pagbabago." Nung araw po, pag may papasok na kotse sa gate, nakakumot daw yung babae. No, hindi mo kita yung muka. No? Pagkatapos daw ng mga ilang taon, dyaryo na lang daw, wala nang kumot. No, dyaryo na lang. No? Tapos pagkatapos pa ng nagtatago pa rin. Pero libro na lang. Pocketbook na lang yung nandyan. Okay. Ngayon po, kumakaway na sa amin. Hindi na nahihiya. No? Hindi na nagtatago. Hi! Kasi suki na namin. No? So, yan yung pababa ng pababa. Dati nahihiya ka pa sa kasalanan. Ngayon yung iba hindi na nahihiya sa kasalanan nila. Ngayon, nahihiya yun o nagtatago dahil baka buweltahan sila. Oo, kasi grabe, no? Pag nakaw ka ng asawa ng iba, baka buweltahan ka ng asawa niya. Lagot ka, ingat ka. Pero yung ibang mga kasalanan dito, ganun din, dapat mahiya tayo. Pag nakisali ka sa chismis, mahiya ka naman. Pag meron kang sobra yung pagkainggit na hindi tama, na ay mahiya ka naman sa Diyos. At yun na huwag nating kalimutan. Ang kasalanan ay nakakahiya sa Panginoon. Kaya pag humingi tayo ng tawad, dapat may kakahiyanan ka. Lord, patawarin mo ako. No, na ginawa ko ito. Yan. Sige, punta tayo sa verse 32. Matuwid na hatol ng Diyos, na bagamat nalalaman nila ang kautusan ng Diyos, na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay mga karapat-dapat sa kamatayan.
Ay hindi lamang gayon ang ginagawa, kundi naman pinapayagan ang mga nagsisigawa ng mga yaon. Ayun ang sinasabi natin. Hindi pinapayagan yung eksakto nito ay inaaprubahan pa. Ina-approve mo pa. Na, kaya hindi maganda yung nagbibinata, imbis na turuan ng anong sabi ng salita ng Diyos, anong ginagawa ng mga uncle? O, kailangan na ito ng chicks. O, tinuturuan na ng kalikuan no? O, tuturo pa ng iba. Ilang girlfriend gusto mo? O, ako po, nung lumalaki ko, naririnig ko talaga yun, no? At pag ikot-ikot ko, may kultura talaga ganun. Kailangan matuto yan uminom. Wala namang problema uminom, wag lang maglasing. No? Pero tuturuan magbabae, talagang liko. Liko talaga. No, ang hindi nila kinikwento ng mga tito, yung paghihirap nila na daming naniningil sa kanila. No, bakit lahat may anak, naniningil? Eh, magbabayad ka kasi kung hindi ka, kasuhan ka. May kaso yan. Inanakan mo, tapos hindi mo susuportahan, may kaso yan. No? Kaya yun ang hindi kinikwento. Na mahirap din pala. No? Hay, inaaprubahan pa. Pero ang hatol ng Diyos ay matuwid. Ibig sabihin, sa kasalanan natin, huwag mong sisihin ng Diyos. Pag nahatulan ka na sa impyerno ka pupunta, huwag mong sisisihin ng Diyos. At yan ang sinasabi ni Pablo. Ang kasalanan ng tao, maging hentil o Hudyo, ay lahat ay walang matuwid. Kaya kailangan natin si Kristo. No? Kung hindi tayo papatawarin ni Kristo, wala. At ang kapatawaran ay naroon na po sa krus ng Kalbaryo. Ang patunay na kayang niyang ibigay yung buhay na walang hanggan ay nabuhay siya muli sa kamatayan. At yung pagkapako niya ay kailangan maniwala at manalig tayo na substitute siya natin. Nang imbis na tayo po ang makaranas ng hatol ng Diyos, tinanggap niya sa sarili niya. Doon po tayo nagpapasalamat ng gusto. Diyan ka dapat maiyak pag naalala mo yan. Kasi dapat yan ay totoo sa puso mo, yung kaligtasan ng Panginoon. So, mga paalala sa pagsasabuhay, sambahin natin ang Diyos na may likha, bigyan ng karangalan at pasalamatan natin siya. Yeah? Pagkagising, thank you Lord. No? Thank you Lord saan? Nagising ka. Hindi lahat gumigising. Okay? Nakapagluto ka, thank you Lord. Yung iba hindi na kaya magluto. Yung iba walang iluluto. Thank you Lord. Kita mo yung asawa mo? Thank you Lord pa rin. No? Dahil ginamit siya ng Lord para hubugin ang iyong tiyaga at pasensya. Amen? Ay kasama yan. Yan ang hindi naintindihan ng mga single. Kala nila, ang emotion nila, fairy tale, living happily ever after. No? Pero simula lang yan ng partnership. No? Sana maging maganda yung partnership. No? So, sa ating buhay, kilalanin natin siya ng lubos sa lahat ng bagay. Pangalawa, alalahanin din natin ang mga kasalanan o pagkakamali nating nagawa at humingi ng kapatawaran sa Diyos. Ang pamumuhay sa pananampalataya ay kabaliktaran ng pamumuhay sa kasalanan. Tandaan niyo yung verse 17 na ang matuwid ay namumuhay na may pananampalataya. Ibig sabihin, ang laman ng isip mo yung ating Panginoon. Pag laman ng isip mo, Panginoon, mas mahirap gawin yung mga kasalanan. Hindi ko sinasabing hindi ka makakasala, mas mahirap lang, mahirap isipin. Mahirap bumagsak ng ganun pag ang nasa isip mo parate ay ang Panginoon. Patuloy tayong manalangin na patatagin at palakasin tayo ng Diyos upang hindi tayo magkasala. Pangatlo, huwag na rin tayong mga tuwiran. Alalahanin natin na wala tayong lahat na maidadahilan sa harapan ng Diyos. Yun naman ang sinasabi ni Pablo. Itong mga kasalanan sinulat niya, hindi limited yan. Ibig sabihin lang, ito yung
Kasi sulat naman ito, hindi naman to talaga thesis na sa pinapapasa niya sa sa publishing company o kaya sa university. Ito yung sulat lamang pero napakaayos ng pagkasulat. Pero itong pagkasulat dito, inaano niya na wala tayong excuse. Lahat tayo makasalanan. Kaya wala sa atin pwedeng mataas. No? Kaya wag tayong magyabang po na ako mas matuwid sa iyo. No, lahat tayo galing sa kalikuan. No, may likong pag-iisip tayo na tinutuwid natin pang araw-araw. No? Ayan ang kabutihan ng Diyos. Amen. Thank you, Lord, na may konsensya. Naisip mo nung araw, uy, ba't ko nasabi yun? Dapat di ko nasabi yun. Sorry, Lord. Tawarin mo ko, Lord. No? Lord, dapat ginawa ko to, hindi ko to nagawa. Hingi ka ng tawad kay Lord. Kasi gusto mo ituwid. At yan ang lifestyle natin every day. Every day. Hanggat masanay tayo na nakikita natin yung pagbabago sa sarili natin. Hindi ka agad. Makikita mo lang yan after 1 year. Ay, humaba na pala yung pasensya ko. Ay, praise God. Dati, maikli yung pasensya ko. Ngayon, mas mahaba na, praise God. Pero hindi mo agad nakikita yan. Pero kung araw-araw mong hiningi ng tawad sa Diyos, mapapansin mo na yung parati kang nanunumbalik at nananalangin ka na hubugin ka ng Panginoon sa wangis ni Kristo, ay magkakaroon talaga ng pagbabago. Ngunit ang simula ng lahat na yan ay pananampalataya. Ay kung hindi ka talaga nananampalataya, hindi ka talaga nananalig o naniniwala sa salita ng Diyos, walang mangyari. No? Wala kang simula. Ang simula niya ay pananampalataya kay Kristo at sa ginawa niya sa krus at kanyang pagkabuhay muli. Yan ang simula. Pag yun palang wala na, wala po kasi hindi naman yan patungkol sa baguhin mo sarili mo, kaya mo yan. Ang totoo, hindi ko kaya eh. Pero sa patuloy kong panunumbalik sa Panginoon, nagkakaroon ng pagbabago. No? Yung hindi ko kaya, binibigyan ako ng biyaya na kayanin. Pero kung ako lang, wala po. No? Walang pag-asa. Ang pag-asa ko nasa Panginoon. So ito naman po ay isang tula na kung aking hinanda at nagkaroon po ng adaptation. Hindi isinaling, adaptation ni Pastor Nick. Adaptation because hindi eksakto na dun sa English ko na tula, hindi eksakto. So ginawa niya ng version niya nakapareho ng kaisipan. Pinababang isipan. Diyos Ama, dapat sinamba, binigyang karangalan. Ngunit ang makasalanan at wala sa katuwiran, itinanggi ang lumikha, hindi pinasalamatan. Binura ng kasinungalingan, hayag na katotohanan. Sa kahalayan ng laman, sila nga'y hinusgahan. Pinababang isipan, nilamon ng kadiliman. Nauwi sa kabulukan, pawang kabuktutan. Ibinigay sa kahalayat pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mga kasalanan, isa-isang rin tinuran. Sa isip may karumihan, puso may kasakiman, selos, madaya at inggit, lahat ng bagay nais makamit. Mapanirang bubwit at naubusan na ng bait. Pagsuway sa magulang, galit sa may lalang. Walang pakundangan, lahat kinalaban. Nag-aakalang matalino, nagmamalaking todo. Wak pakasiguro, ang parusa ay sigurado. Huwag nating ikahiya ang mabuting balita. Ipamahagi sa lahat, ipangaral ng tama. Galit ng Diyos ay wala sa nananampalataya, sapat ang biyaya, langit ang gantimpala. Tayong lahat po ay tumayo. Kaya palakpakan natin ang Panginoon. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong salita. Salamat sa pagpaliwanag sa aming isip at puso na ikaw ay tapat. Ngunit ang sangkatauhan ay liko. May kalikuan at kasamaan. Ikaw ang matuwid. Si Kristo ang namuhay na tao sa lupa, ngunit siya hindi nagkasal, namuhay ng matuwid. At dahil sa kanyang gawa,
kami ay binigyan ng pag-asa. Kami binigyan ng kaligtasan, binigyan ng kapatawaran sa ngalan niya. Salamat, Lord. Pagpalain niyo po ang lahat ng narito. May the grace of the Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the fellowship of His Spirit be with you all. God's people say, God bless you. Good morning.